621 hanggang 640. Ipinaliwanag ni Quinten ang dahilan kung bakit siya tumawag. Bagamat alam niyang maaaring peke ang mga plaka ng sasakyan, wala siyang ibang pagpipilian at ibinigay ang mga numero ng plate kay John, umaasa na siya at ang mga shears ay makakahanap ng isang bagay na may pag-asa. "Sure, I'll try my best," sang-ayon ni John at tumango, bago kumuha ng papel at panulat para itala ang mga plate number ng sasakyan. After the call ended, Cynthia asked, "John, what's going on? Bakit parang seryoso ka? Anong nangyari?" "Well," bumantong hininga si John at ipinaliwanag kung paano tinambangan si Quinten. "Ano? Nangyari yon?" Gulat na panganga si Cynthia dahil hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganoon, hindi pa banggitin ang katotohanan na 3 pure energy pills lang ang ininom ng mga attacker sa halip na sundan ang energy nurturing pills na mas nagkakahalaga. Ito ay kaya kakaiba. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. "Cynthia, isa kang sheer at kilala mo ang lahat ng pamilya sa Palanan City kaysa sa akin. Sino ang pinaghihinalaan mong nasa likod ng pananambang na ito?" tanong ni John. Ayon sa paglalarawan ni Quinten, ang pinuno ay isang martial artist sa Semi-Overlord State, na sinamahan ng isang dosenang martial artist mula sa Innate State at sa Supreme State. Ang ganitong puwersa ay maaari lamang tipunin ng Southern, Northern King o isa sa 4 na pangunahing pamilya. Nag-aalalang sabi ni Cynthia. Karamihan sa mga pamilya sa Palanan ay maaaring magtipon ng gayong puwersa, ngunit dahil ang Hunts ay isa sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya sa Cove City na may napakalaking impluwensya at kapangyarihan, ang mga ordinaryong pamilya ay hindi maglalakas loob na tumawid sa kanila. Na naiwan sa mga hari at sa 4 na pangunahing pamilya ang tanging posibleng mga sospek. Ganyan din ba kalakas ang Southern at Northern Kings? Nagulat si John. Hindi niya lubos na kilala ang Northern King, ngunit alam niya na ang Southern King ay nasa peak Supreme State lamang at hindi dapat ganoon kalakas. Siyempre. Narating ng 2 hari ang Semi-Overlord State, mga 2 hanggang 3 taon na ang nakalilipas at 2 sila sa pinakamahusay na martial artist ng ika-2 henerasyon. Kahit na ang mga martial artist sa mas lumang henerasyon sa karamihan ng mga ordinaryong pamilya ay maaaring hindi sila matalo. Paliwanag ni Cynthia. Kaya si Vincent Poole ay nasa Semi-Overlord State. Namulat si John. Ang Semi-Overlord State ay nahulog sa kategorya ng Peak Supreme State, kaya naman minamaliit niya ang lakas ni Vincent. Bakit pa sa palagay mo ang mga hari ay pumapangalawa sa 4 na pangunahing pamilya sa lahat ng iba pang mga pamilya? Pinanlakihan siya ng mata ni Cynthia. Ang mga hari ay maaaring walang hukbo tulad ng iba pang mga pamilya na may mas mahabang linya, ngunit kapwa sina Vincent Poole at Harold Lowe ay nagkaroon ng kalamangan sa kanilang murang edad at nagkaroon ng mas mataas na pagkakataon na maabot ang Overlord State. Ang lahat ng mga martial artist ay ambisyoso at magsisikap na maging pinakamahusay sa lahat anuman ang halaga. 622. Karamihan sa mga ordinaryong pamilya ay natatakot sa mga hari at hindi nang ahas na makipagkompetensya sa kanila, na naglagay sa mga hari sa makapangyarihang posisyon. Cynthia, sino sa tingin mo ang umatake kay Quinten sa lahat ng mga sospek na ito? Tanong ni John na mayroon ng sariling pangkalahatang teorya. Bueno, maaari mo ng pamunuan ang mga Shears, ang Fields, ang Collins, at ang Youngs, lahat ay may mga dahilan para gawin ito para magalit sa iyo. Close kayo ng Southern King at dahil business partners namin ang Hunts, siguradong hindi niya sila aatake sa likod mo. Sinuri ni Cynthia ang sitwasyon. Tama ka. Naiwan ang Northern King, ang Fields, ang Collins, at ang Youngs. Tumango si John, bahagyang hindi komportable nang banggitin niya ang mga kabataan. Ang Fields ay ang mga Shears, nemesis at naging sa iyong kaso mula pa noong nakaraan. Naturally, ayaw nilang maging maayos ang partnership namin sa Hunts, kaya sa tingin ko, malamang na sila ang may kasalanan. Kung tungkol sa Northern King, palagi siyang kilala sa kanyang kalupitan, kaya't siya ay may kainahinala. Finally, for the Collins and the Youngs, they are not as likely to do such thing, but I can't rule out the possibilities also, paliwanag ni Cynthia. Oo.
Sa tingin ko, ang Fields at ang Northern King, si Harold Lowe ay malamang na ang gumawa nito, ngunit mahirap sabihin kung sino sa kanila ang humila ng mga string. Nag-aalalang sabi ni John, bago iniabot ang papel na may nakasulat na plate number ng sasakyan kay Cynthia. Cynthia, ito ang mga plate number ng sasakyan na binigay sa akin ni Quinton. Tingnan mo kung may mahahanap ka sa kanila. Oo naman. Tinanggap ito ni Cynthia at tinawagan kaagad si Harvey para magsimula ng investigasyon gamit ang shears. Koneksyon. Di nagtagal, tumawag muli si Harvey at ipinaalam sa kanila na ang mga plate number ay pawang peke at wala siyang makitang kapakipakinabang mula sa mga ito. Kahit na pinaghandaan, parehong nadismaya pa rin sina John at Cynthia. Pagkatapos ay nagpatuloy si John na tawagan si Quinton, ipinaliwanag kung sino sa tingin nila ang maaaring may kasalanan at na ang mga plaka ng kotse ay peke. Dahil walang paraan upang kumpirmahin kung ginawa ito ng Northern King o ng Fields, hiniling lamang ni Quinton na patuloy na tingnan ni John at Cynthia ang sitwasyon hanggang sa matagpuan nila ang salarin. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto at pumasok ang sekretarya ni Cynthia na mukhang matikas na dalaga. Miss Shear? Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula sa security department, may dalawang lalaki na nagsasabing martial artist sila, gusto daw nilang makita si Mr. Walker. Dahil wala silang appointment, ang mga gwardya. Pinahinto sila sa gate, sabi ng kalihim. Mga martial artist. Gulat na gulat, binaril ni John si Cynthia ng nakakaalam na tingin, na parehong mukhang tuwang-tuwa. Inihayag ni John na nais niyang mag-recruit ng mga martial artist sa panahon ng sales drive at ipinalagay niya na ang mga martial artist ay dumating bilang tugon dito. Miss White, ihatid mo ang mga guard sa meeting room. Pupunta ako para makipagkita sa kanila ngayon din. 623. Utos ni John. Oo, Mr. Walker. Sinulyapan ni Miss White si John. Noong nakaraan, inakala ng karamihan sa mga empleyado na si John ang katulong ni Cynthia, at walang nakakaalam na siya ang chairman ng Synth-Ion Group hanggang sa inamin ito ni John sa panahon ng sales drive. Bata at mayaman si John na may gwapong hitsura, kaya predictable na malapit na siyang maging most eligible bachelor sa kumpanya. Miss White, anong meron? May iba pa ba? Nang makita kung paano hindi gumalaw si Miss White, nalilitong tanong ni Cynthia. Wala naman, she sobered and blushed, bago lumabas ng kwarto. Cynthia, gusto mo bang sumama sa akin para makita itong dalawang martial artist? Tanong ni John. Oo, sigurado. Sana hindi sila masyadong mahina. Tumanggaw si Cynthia. Si John ay nasa desperadong pangangailangan na mag-recruit ng makapangyarihang mga martial artist upang bumuo ng kanyang sariling hukbo at sinuman sa antas ng kapangyarihan sa ibaba ng initial innate state ay hindi magiging kapakipakinabang sa kanya, kaya kailangan niya ng mga martial artist sa intermediate innate state o mas mataas. Natural, ang mga martial artists sa realm of a Supreme Master ay magiging mas mahusay, ngunit alam ni Cynthia na ang mga hindi kabilang sa isang tiyak na pamilya ay mahirap makuha at malamang na hindi mag-recruit si John ng isang Supreme Master. Ganon din ang pakiramdam ni John at magiging kontento na siya kung nasa advanced o peak innate state ang mga martial artist. Ang kailangan lang niyang gawin pagkatapos ay bigyan sila ng pure energy pills para dalhin sila sa initial Supreme state. Sa loob ng meeting room, pumasok sina John at Cynthia para hanapin ang dalawang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Magkamukha silang dalawa at parang magkapatid. Mr. Walker, Miss Shear, nakakatuwang makilala kayong dalawa. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Spencer. Ito ang aking nakababatang kapatid, si Stephen. Parehong yumuko sina Spencer at Stephen. Nakilala ang pangalan ni John sa buong Palanan City pagkatapos ng sales drive at nalaman ng karamihan sa mga martial artist na si John ang alchemist na nagtatrabaho para sa shares at naabot niya ang advanced supreme state. Palaging iginagalang ng mga martial artist ang kapangyarihan at dahil makapangyarihan si John para sa isang kaedad niya, parehong magalang sa kanya sina Spencer at Stephen. Makiupo ka, sabi ni John, bago nagtanong, maaari ko bang malaman kung ano ang nagdala sa iyo dito? Nandito kami para mag-alok sa iyo ng deal, pinutol ni Spencer ang paghabol at ipinaliwanag. Isang kasunduan. Nagulat si John.
Ang akala niya ay dumating ang dalawa bilang tugon sa kanyang recruitment, kaya lang sinabihan na sila ay dumating na may ibang intensyon. Si Cynthia, too, felt disappointed na wala sila dito para magtrabaho sa St. Ion Group. Mr. Walker, para sabihin sa iyo ang totoo, nakakita kami ng isang pambihirang espesimen sa kabundukan kamakailan. Isa itong fairy fruit. Kung maaari, gusto naming palitan ito ng 2 pure energy pills. Sabi ni Spencer, bago naglagay ng plain box sa mesa sa harap niya. Isang kamawang laki ng prutas na may kulay purple na inilatag sa loob ng kahon at isang mahinang amoy ng makahoy na aroma ang lumabas sa kahon. 624. Dahil ito ay inani ng medyo matagal, ang lilang prutas ay mukhang ordinaryong pinatuyong prutas. Fairy fruit. Hindi ko pa ito narinig dati. Sumimangot si Cynthia. Ang Shears ang pinakamalaking supplier ng gamot at halos alam niya ang hindi mabilang na mga halaman na nagtataglay ng mga medikal na katangian, ngunit hindi niya nakita o narinig ang fairy fruit. Well, biglang natahimik si Spencer. Parehong martial artist at profesional na mangangaso ng kayamanan sina Spencer at Stephen, isang bihirang propesyon na nakatuon sa pagkolekta ng mga bihirang specimen sa kalikasan. Ang ilang mangangaso ng kayamanan ay dalubhasa sa paghahanap ng mga bihirang bato at ang ilan ay partikular na naghanap ng mga pambihirang puno. Ang ilan ay dalubhasa sa paghahanap ng panex at iba pang mga pambihirang halaman na may mga katangiang medikal sa mga ilog at bundok. Sina Spencer at Stephen ay mga treasure hunters sa huling kategorya at alam nila ang mas bihirang mga halaman kaysa sa mga ordinaryong tao. Natagpuan nila ang fairy fruit sa isang kagubatan pagkatapos ng maraming pagsusumikap. Alam ng dalawa na ito ay isang bihirang prutas, ngunit hindi alam kung paano ito gumagana. Natigilan sila sa tanong ni Cynthia at hindi nila mahanap ang mga salita para ipaliwanag ang kanilang mga sarili. Anong mali? Nakuha ng pusa ang iyong dila. Nakahanap lang ba kayong dalawa ng random na halaman at inaangkin ninyo na ito ay bihirang specimen para i-scam kami? Nagdilim ang ekspresyon ni Cynthia. Hindi. Miss Shear, we're both treasure hunters and we are familiar with all forms of treasure, but we don't always know the function of them, nagmamadaling paliwanag ni Spencer. So dapat lang nakunin namin ang iyong salita para dito. Bukod dito, ang 2 pure energy pills ay nagkakahalaga ng milyon-milyon at kahit na ang fairy fruit na ito ay isang pambihirang halaman, hindi ito nagkakahalaga ng ganoon kalaki. Ngumisi si Cynthia. Sa panahon ng sales drive, ang isa sa pure energy pills ay naibenta sa halagang 30 milyon at ito ay hindi makatwiran para sa kanila. Para humingi ng 2 pure energy pills kapalit ng halaman na hindi nila alam. Kung ayaw mong maniwala sa amin, makakalimutan mo. Kakaalis lang namin. Nabigo si Spencer. Mula nang makuha nila ang fairy fruit, sinubukan nilang ibenta ito sa mga black market, ngunit walang sapat na kaalaman upang pahalagahan ang halaga nito. Matapos malaman na si John ay isang alchemist, naisip nila na maaaring alam niya ang function ng fairy fruit at umaasa na makakakuha sila ng 2 pure energy pills bilang kapalit sa pag-aalok ng fairy fruit. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng mga bagay na sinabi ni Cynthia, sa wakas ay napagtanto nila na kapwa hindi ma-appreciate ni na Cynthia at John ang halaga ng fairy fruit. Nang hina ang loob, dinampot ng dalawa ang fairy fruit at tumayo para umalis. 625. Maghintay ka. Si John, na tahimik sa buong oras, ay nagsalita. Tulad ni Cynthia, hindi rin niya narinig ang fairy fruit dati. Nanatili siyang tahimik dahil hinahanap niya ang lahat ng mga recipe na iniwan ng ninuno ni Walker kung may makikita siyang impormasyon tungkol sa fairy fruit, at nakuha niya ito. Ang fairy fruit ay isang napakabihirang natural na gamot na mas mahirap makuha kaysa sa ligaw na panex of fleece flower root, at ang halaga nito ay natutumbasan ng halaga ng 500 taong gulang na ligaw na panex. Ayon sa mga tala na iniwan ng ninuno ng lobo, ang fairy fruit ay maaaring gamitin upang makagawa ng dragon pill, isang natatanging alchemical pill na maaaring pasiglahin ang potensyal ng katawan ng tao na tumaas ang kapangyarihan nito sa loob ng ilang panahon. Gumagana ito para sa parehong sage art practitioner at martial artist at kapag nakakonsumo sila ng dragon pill, tataas ang kanilang power level sa isang level sa loob ng 1 hanggang 2 oras.
Ang tanging disbentaha ay kapag ang epekto ay nawala, ang tao ay magiging lubhang mahina at hindi nagagaling sa susunod na 1 hanggang 2 araw. Mr. Walker, may kailangan pa ba kayo? Tanong ni Spencer na hindi maintindihan kung bakit sinabihan sila ni John na maghintay na hindi niya alam ang halaga ng fairy fruit. Kukunin ko ang fairy fruit. Napangiti si John sa tuwa. Nag-practice siya ng sage art at ang bawat antas na kanyang itinaas ay kumakatawan sa 2 antas para sa mga martial artist. Dahil siya ay nasa intermediate supreme state, ang pag-inom ng dragon pill ay magbibigay daan sa kanya na pansamantalang umakyat sa peak supreme state. Bagaman hindi ito permanente, maaari itong magamit kapag siya ay nasa panganib, at sapat na upang iikot ang talahanayan kung kinakailangan. Talaga? Tama ba ang naririnig ko sa'yo? Tuwang-tuwa si Spencer. Siya ay sumuko at hindi inaasahan na ang sitwasyon ay magiging isang matalim na pagliko. May sense ang sinabi ni Cynthia. Ang nag-iisang pure energy pill ay nagkakahalaga ng 7 milyon o higit pa, at ang paghingi ng 2 bilang kapalit ng fairy fruit ay maaaring masyadong matako sa kanila. Mr. Walker, naiintindihan ko na ang pure energy pills ay lubhang mahalaga at maaaring sobra na para sa atin na humingi ng 2 table tasks bilang kapalit. Paano ito? Ibibigay ko sa iyo ang fairy fruit para sa isang pure energy pill lang, nagmamadaling sabi ni Spencer. Well, nagulat si John. Pumayag na siya sa pangangalakal at hindi lang naging saplada ang magkapatid, nag-alok din sila na ibaba ang kanilang presyo, ibig sabihin, sila ay mga tapat at tapat na lalaki na hindi ginagabayan ng kasakiman. Ayos lang. Bibigyan ko kayong 2. 2 kayo, kaya isa-isa kayong kukuha, sabi ni John. Kung isasalang-alang kung gaano kaseryoso ang mga kapatid, hindi niya sila maaaring samantalahin. Ang isang fairy fruit ay maaari lamang magkaroon ng higit na halaga kaysa sa isang 500 taong gulang na ligaw na Panax, kaya ang pagkuha nito gamit ang 2 pure energy pills ay isang magandang deal. Salamat. Maraming salamat, Mr. Walker. Ang magkapatid ay nasa buwan at magalang na yumuko kay John. Nakipagkompromiso na sila at nag-alok na ipagpalit ang fairy fruit gamit ang isang pure energy pill lang, ngunit pinilit ni John na bigyan sila ng 2. Palibhas ay nagpapasalamat na isip ng mga kapatid sa kanilang sarili, hindi katakataka na nagawa niya maging chairman ng Synth-Ion Group sa murang edad at tinutukoy bilang pinakamalakas na martial artist sa kanyang henerasyon dito sa Palanan City. 626. Agad silang napahanga ni John. Kumuha si John ng 2 pure energy pills at iniabot kina Spencer at Stephen. Mr. Walker, kung iyon lang, aalis na tayo. Yumuko ang 2 at nagpaalam. Maghintay ka. Curious ako kung anong level ka na. Nasa peak innate state ka ba? Tanong ni John, sa pag-aakalang nasa peak innate state ang 2 at nagmamadaling ipagpalit ang fairy fruit gamit ang pure energy pills para maabot nila ang realm of a Supreme Master. Hindi, umiling si Spencer, pareho tayong nasa intermediate supreme state. Ano? Ang intermediate supreme state? Parehong nabigla at natuwa si John. Lubhang nangangailangan siya ng kanyang hukbo at dahil ang magkapatid ay parehong mabubuting tao na may dakilang kapangyarihan, ay ang perpektong kandidato para ma-recruit. Mr. Sharp, pwede ko bang malaman kung aling pamilya ang pinagsisilbihan mo? Pinigil ni John ang pananabik at nagtanong. Pareho kaming free will martial artist na hindi pag-aari ni Numan, sabi ni Spencer. Sila. Ang galing. Tuwang-tuwa si John. Kung ang mga kapatid ay miyembro ng isang partikular na pamilya o nagtrabaho para sa isa, hindi niya magagawang i-recruit ang mga ito, ngunit dahil sila ay malayang martial artist, malaya siyang gawin ito. Mr. Walker, ano ang ibig mong sabihin? Nataranta ang 2 kung bakit tuwang-tuwa si John. Mr. Sharp, to tell you the truth, I'm trying to recruit skilled martial artists into Synth-Ion Group. Babayaran ka ng malaki, syempre. Maaari ko bang malaman kung interesado ka dyan? Paliwanag ni John. Well, agad na napagtanto ni na Spencer at Stephen na gusto silang i-recruit ni John. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mr. Walker, pero nakasanayan na naming mabuhay ng malaya. Gayunpaman, pinahahalagahan namin ito. Ngumiti ng paumanhin si Spencer at tinanggihan ang proposal ni John.
Isa sila sa pinakamahuhusay na martial artist sa mga free will martial artist at tinanggihan nila ang mga imbitasyon mula sa ilang makapangyarihang pamilya noong nakaraan dahil nakatuon sila sa paraan ng martial arts at ayaw nilang makisali sa mga hidwaan sa pagitan ng mga pamilya. Kaya naman, wala silang nakitang dahilan para tanggapin ang imbitasyon ni John. Nakita ko. Nabigo, tumanggi si John na sumuko at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, pumunta ka para ipagpalit ang fairy fruit sa pure energy pills dahil gusto mong maabot ang advanced supreme state, tama ba? Oo, tama iyan. Kami ay mga profesional na mangangaso ng kayamanan at ginugugol namin ang halos lahat ng aming oras sa malalalim na kagubatan at bundok, kaya kami ay nasa mapanganib na mga sitwasyon o inaatake ng mga ligaw na hayop paminsan-minsan. Kung ang pure energy pills ay talagang makatutulong sa atin na makarating sa peak supreme state, mas may kakayahan tayong protektahan ang ating sarili, sabi ni Stephen. Ang pure energy pills ay makakatulong lamang sa mga martial artists sa peak innate state na makapasok sa realm of a supreme master nang may katiyakan at bababa ang bisa nito para sa mga martial artists sa intermediate supreme state. Ang mga pagkakataon ng isang pambihirang tagumpay ay mas mababa sa isa sa 10. 627. Kung gusto ninyong dalawa na makarating sa advanced supreme state gamit ang pure energy pills, maaaring hindi ito makatotohanan. Umiling si John. Alam namin. Gusto lang naming subukan ang aming swerte. Kung ang isa sa atin ay makalusot, iyon ang pinakamagandang resulta. Pero kung pareho tayong bagsak, swerte na lang natin. Napabuntong hininga si Spencer. Alam niya na ang mga pagkakataon ay maliit, ngunit dahil ang pure energy pills ay mapapahusay din ang kanilang kapangyarihan, sila ay lalakas pa rin kung sila ay mabibigo na maabot ang susunod na antas at ito ay magiging sulit. Mayroon akong paraan para matulungan kang makarating sa advanced supreme state. Sabi ni John. Ano? Talaga? Nagulat ang magkapatid. Siyempre. Kung nangako kang sasali sa Sintayon Group, gagarantiyahan kung mapupunta ka sa Advanced Supreme State. Alok ni John. Bueno, sina Spencer at Stephen ay nagtama ang isa't isa ng nakakaalam na tingin habang nawala ang kanilang katinoan. Naabot nila ang Intermediate Supreme State ilang taon na ang nakalilipas at ang paglusot sa bottleneck ang kanilang pinakamalaking hiling, kaya nagsimula silang mag-alinlangan sa panukalan ni John. Gayunpaman, mawawalan sila ng kalayaan sa sandaling ay pangako nila ang kanilang katapatan kay John, na labag sa kanilang prinsipyo. Matapos mag-alinlangan ng kalahating minuto, tinanggihan muli ni Spencer ang proposal ni John. Mr. Walker, salamat sa pagkakaroon ng interes sa amin, ngunit nasanay na kami sa pagiging ligaw at malaya, kaya hindi kami maaaring sumang-ayon sa iyong mga tuntunin. Ikaw. Para sa, ano? Hindi ba gusto ninyong dalawa na maabot ang Advanced Supreme State? Nakanganga si John. Ang pag-level up ang pangarap ng lahat ng martial artists at hindi niya inaasahan na tatanggihan ng dalawa ang ganoong pagkakataon. Well, ngumiti si Spencer na nag-aalangan. Mas prangka si Stephen at sinabing, Mr. Walker, hindi naman sa minamaliit ka namin, pero nabalitaan namin na ikaw mismo ay nasa Advanced Supreme State at hindi iyon malayo sa level namin. Paano ka nakakasigurado na matutulungan mo kaming makarating doon? Kaya, nag-aalala ka na na-bluff lang ako. Napagtanto ni John ang kanilang mga alalahanin at nanatiling tahimik ang magkapatid. Huwag kang mag-alala. Sumusumpa ako sa pangalan ng Sintayon Group. Tutuperin ko ang pangako ko. May determinasyon, sabi ni John. Mr. Walker, pabayaan mo na. Wala kaming planong sumali sa Sintayon Group, please understand, umiling si Spencer. Pareho silang nahirapang paniwalaan ng kanyang kapatid si John. Maaaring mas kapanipaniwala kung si John ay isang martial artist sa Overlord State, ngunit dahil ang antas ng kanyang kapangyarihan ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa kanila, hindi sila kumbinsido. Nang makitang determinadong tanggihan ng mga kapatid ang kanyang paanyaya, nabalisa si John. Gusto niyang patunayan na hindi siya nagsisinungaling, ngunit hindi naging madali ang pag-level up at napakahirap para sa kanya na patunayan ang kanyang sarili kung tumanggi ang dalawa na magtiwala sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang isuko ang dalawang perpektong kandidato sa harap ng kanyang mga mata. 628. Kung ayaw mong maniwala sa akin, okay lang.
May huling tanong ako. Interesado ka ba sa power methods? Kinagat ni John ang kanyang mga ngipin at nagmungkahi. Mga paraan ng kapangyarihan. Bakit ka nagtatanong? May-ari ka ba? Nakanganga sina Spencer at Stephen. Ay, sa sandaling sinubukan ni John na magpaliwanag, sinipa siya ni Cynthia sa binti sa ilalim ng mesa. John, sumama ka sa akin. Sinaman siya ng tingin ni Cynthia bago siya hinaila palabas ng meeting room. Nang nasa isang tahimik na sulok sila, tinanong ni John, Cynthia, anong problema? John, nabaliw ka na ba? Nagpaplano ka bang bigyan sila ng power method? Mariing tanong ni Cynthia. Nalaman niya na ang Mysterious Maiden Method ay isang absolute method at dahil pagmamayari ito ni John, wala siyang duda na malalaman din ito ang iba pang power methods. Oo, yun ang plano ko. Tumango si John. Ang mga kita ay kasama ng mga sakripisyo at kahit na ang power methods ay mahalaga, kailangan niyang buuin ang kanyang hukbo at ang pagbibigay ng isang power method upang makakuha ng dalawang tapat na tagasunod ay higit sa sulit. Bukod doon, kapag nilikha niya ang kanyang puwersa, ang lahat ng mga martial artist na nanumpa ng katapatan sa kanya ay magiging kanyang mga alagad at kailangan pa niyang turuan ang mga ito ng mga pamamaraan na makapagpapalakas sa kanyang lahi. Ito ay isang pangmatagalang plano na ipinatupad ng marami sa iba pang mga pamilya sa Palanan City. Dahil hindi ito maiiwasan, mas maaga siyang nag-alok ng power methods, mas maaga niyang makukuha ang tiwala ng magkapatid na Sharp at simulan ang pagbuo ng kanyang hukbo. Idiot ka! Ang power methods ay napakahirap makuha. Kung ipapamigay mo lang ng ganyan, mamamatay ka kapag may lumabas na mga salita. Galit na sigaw ni Cynthia. Hindi naman ganoon kalala. Parang mga disenteng lalaki ang dalawang iyon at hanggat binabalaan ko silang huwag magsalita sa iba, sigurado akong hindi nila ako pagtataksilan, casual na sabi ni John. Bagamat alam niyang kailangan niyang ilihim ang mga pamamaraang alam niya, mas kailangan niya ng hukbo. Kung nais niyang i-recruit ang magkapatid na Sharp, kailangan niyang patunayan ang kanyang sinseridad sa halip na maglakad sa mga kabibi. Hindi mo alam yan. Huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Ni hindi mo nga sila kilala at binabalak mo na silang bigyan ng power method. Galit na pagpapatuloy ni Cynthia. Masyado kang walang ingat. Well, I guess tama ka. Dapat mas naging maingat ako. Paano ito? Umutusan ng iyong mga tauhan na tingnan ang magkapatid na Sharp para sa akin. Kung sila ay mga mapagkakatiwalaang tao, isasaalang-alang ko na mag-alok sa kanila ng power method. Kung hindi sila marangal na lalaki, paalisin ko na lang sila, nag-iisip na sabi ni John. Alam niya na ang magkapatid ay nagmula sa Palanan City kaya madaling makita ng mga shares ang kanilang mga background. Mas katulad niyan. 629. Kukunin ko ang aking mga tauhan at titingnan ito ngayon. Bago ako bumalik, huwag kang magmadali. Ngumuso si Cynthia, ngunit halatang nakaka-relax. Oo, naiintindihan ko. Hindi ako magiging walang ingat, saad ni John. Umalis si Cynthia at bumalik si John sa meeting room. Nang makitang nakabalik na si John, excited na nagtanong ang magkapatid na Sharp, Mr. Walker, totoo ba ang sinabi mo? Mayroon ka bang anumang power method? Totoo o hindi, kailangan kong malaman kung sasali ka sa Synth-Ion Group kung mag-aalok ako sa iyo ng power method, tanong ni John. Umalis na si Cynthia para imbestigahan ang background ng magkapatid na Sharp at mangangailangan ito ng oras, kaya wala siyang maipapangako sa kanila bago siya bumalik. Well, nagkatinginan sina Spencer at Stephen sa isa't isa sa katahimikan. Ang power methods ay higit na nakatutokso kaysa sa isang pambihirang tagumpay kaya natukso silang tanggapin ang alok ni John. Kung si John ay tunay na nagtataglay ng isang power method, maaari nilang isaalang-alang na magtrabaho para sa kanya, ngunit dahil ang power methods ay bihira at walang kinumpirma si John, nahirapan silang paniwalaan na siya ay tunay na nagmamay-ari nito. May pagkakataon na nagsasabi ng totoo si John, ngunit may posibilidad din na nambobola lang siya, kaya hindi alam ng dalawa kung ano ang desisyon. Bibigyan ko kayong dalawa ng ilang oras para magbabad ito. Kapag napagkasundoan mo na, pag-uusapan pa natin ito, malumanay nang umiti si John, bago lumabas ng silid, binigyan sila ng espasyo para makapag-usap sa isa't isa.
Pinagmasdan nila ang pagkawala ni John sa likod ng pinto at nagsimulang magdebate tungkol sa ideya. Spencer, sa tingin mo ba may power method si Mr. Walker? Tanong ni Stephen. Hindi naman siguro. Kahit na ang apat na pangunahing pamilya ay mayroon lamang mga pamamaraan sa ultimate progressive na klase. Bagamat may kakayahan si Mr. Walker kung isasaalang-alang ang kanyang edad, hindi siya humawak ng kandila sa 4 major families. Paano siya magkakaroon ng ganoong mataas na antas na pamamaraan kung kahit ang apat na pangunahing pamilya ay wala nito? Umiling si Spencer. Sa tingin ko hindi. Si Mr. Walker ang alchemist na tumutulong sa mga shares at naabot ang advanced supreme state sa murang edad. Siya ay may talento sa lahat ng aspeto na posible. Maaaring wala siyang kakaibang pamamaraan sa klase ng advanced power, ngunit marahil mayroon siyang mga pamamaraan ng klase ng basic power. Pagtatalo ni Stephen. Ang mga pamamaraan na kabilang sa klase ng advanced power at ultimate power na klase ay sadyang napakahirap makuha sa isang lungsod tulad ng Palanan City, ngunit dahil ang mga pamamaraan ng klase ng basic power ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga pamamaraan ng klase ng ultimate progressive, mas madaling makuha ang mga ito. Sa pananaw ni Stephen, maaaring naabot ni John ang kanyang antas ng katanyagan at kapangyarihan sa tulong ng isang pamamaraan ng klase ng basic power, o hindi niya magagawang malampasan ang lahat ng iba pa sa kanyang henerasyon. Kalmadong tumango si Spencer. Well, ang sinabi mo ay may katuturan, ngunit ano? Spencer, masyadong hindi epektibo ang pamamaraang pinag-training natin na sa tingin ko ay hindi na tayo maaabot pa nito. 630. Kung susundin natin si Mr. Walker at bibigyan niya tayo ng power method, hindi ba magandang bagay iyon? Masayang tanong ni Stephen. Hindi mo nakikita ang buong larawan. Hindi kami sinuman kay Mr. Walker. Sa tingin mo ba bibigyan niya tayo ng power method? Sabi ni Spencer. Natahimik si Stephen. Alam niyang tama ang kanyang kapatid. Napakahalaga ng power methods na nalampasan nila ang mga minanang pamamaraan na pagmamayari ng 4 major families sa halaga. Kakakilala lang nila ni John at kahit totoong may power method si John, wala siyang dahilan para ibigay ito sa kanila ng walang kapalit. Pero paano kung totoo? Baka mapagbigay na tao lang si Mr. Walker na ganyan, o baka gusto lang talaga niya tayong i-recruit. Sa tingin ko ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon at maaari nating subukang sundan siya. Kung bibigyan niya tayo ng power method, mananatili tayong tapat sa kanya sa buong buhay natin. Ngunit kung sinira niya ang kanyang pangako o sinubukang bigyan tayo ng ilang basura, na nagsasabing ito ay isang power method, maaari tayong umalis palagi. Mungkahi ni Stephen. With a power method on the table, ayaw niyang sumuko kahit maliit lang ang tsansa na makuha ito. Masyado kang walang muwang. Maraming natamo si Mr. Walker at ngayon ay itinuturing na isang medyo makapangyarihang individual. Kung pipilitin nating tanggihan ang kanyang alok, malamang na wala siyang gagawin sa atin para mapangalagaan ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, kapag nagkasundo kami, nagbabago ang lahat. Kung ipagkanulo natin siya, hahabulin niya tayo. Dahil sa koneksyon niya sa shares at Southern King, wala na tayong matatawagan sa Palanan City. Napabuntong hininga si Spencer, alam niyang hindi nila kayang tumawid sa mga katulad ni John. Kung sinira nila ang kanilang mga pangako na susundin si John, patay na sila nang hindi nila nalaman. I was too simple-minded, I guess, malungkot na bulong ni Stephen nang mapagtanto niya ang mga posibleng kahihinatnan. Hindi basta-basta nangyayari ang magagandang bagay. Marami ka pang dapat matutunan. Kapag bumalik si Mr. Walker, tatanggihan namin siya sa halip na umasa sa mga posibilidad, para hindi mawala ang aming kalayaan, sabi ni Spencer. Tumango si Stephen. Oo, alam ko. Pagkatapos ng kanilang desisyon, sa wakas ay nagtapos ang magkapatid na Sharp. Makalipas ang isang oras, nagmamadaling bumalik si Cynthia at ipinaalam kay John na ang magkapatid na Sharp ay kilala bilang mga marangal na lalaki, na lalong nagpatibay sa determinasyon ni John sa pagre-recruit sa kanila. Bumalik sina John at Cynthia sa meeting room at tumayo ang magkapatid na Sharp para batiin sila. Matagal na, Mr. Sharp. Maaari ko bang malaman kung nagawa mo na ang iyong desisyon? 631. Payag ka bang sumali sa Scythian Group?
Magalang na ngumiti si John at nagtanong. Mr. Walker, salamat sa pag-iisip tungkol sa amin, ngunit napagpasyahan namin na hindi muna kami sasali sa Citayon Group mapagpakumbabang pagtanggi ni Spencer. Ano? Hindi ka pa rin payag na sumali sa Citayon Group? Napawi ang ngiti ni John. Medyo natulala siya. Hindi niya inasahan na kahit ang kanyang mahalagang power methods ay hindi sapat para mabagyo sina Spencer at Stephen. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hoy, baliw ba kayong dalawa? Ang power methods ay isang bagay na hinahangad ng Supreme Masters at maging ng mga Overlord. Ang inyong dalawa ay tinanggihan ng isang bagay na kamangha-mangha. May problema ba sayo? Nagulat si Cynthia at bigla na lang naisip ang tingnan kung napuno ng putik ang utak nila. Siyempre, Miss Shear, alam namin kung gaano kahalaga ang power method. Gayunpaman, alam namin ang aming lugar. Hindi kami mangangahas na maghangad ng isang bagay na napakaganda, sabi ni Spencer. Nanatiling tahimik si Stephen sa gilid. Baka sa mukha niya ang pag-aatubili, ngunit hindi siya nagsalita sa huli. Si Cynthia ay palaging napakatalino. Mula sa reaksyon ng dalawang magkapatid, mabilis niyang napagtanto ang isang bagay, sinabing, ano? Nag-aalala ba kayong dalawa na walang power method si John? O nag-aalala ka na bibigyan kanya ng peking technique? Hindi yun ang ibig naming sabihin. Medyo awkward ang pakiramdam ni Spencer nang ilantad ni Cynthia ang iniisip niya. Kahit na ganoon ang tingin nila ni Stephen, mahirap para sa kanila na sabihin iyon sa harap ni John at Cynthia. Huwag kang mag-alala. Basta willing kang sumali sa Citayon Group, gagawin ko ang sinabi ko. Sabi ni John. Sa wakas ay napagtanto ni John matapos marinig ang sinabi ni Cynthia na ang magkapatid ay hindi pa rin naniniwala sa kanya, at marahil ay nagtataka pa kung mayroon ba siyang power methods. Natahimik silang dalawa. Napakahalaga ng power methods. Maliban na lang kung ipinakita sa kanila ito ni John on the spot, hindi sila makapaniwalang dalawa na mayroon si John, at hindi rin sila makapaniwala na ganoon kadaling ituro ito ni John sa kanila. Siyempre, iba ang iniisip ni John sa kanilang dalawa. Napakahalaga ng power methods. Walang paraan na maipakita ito ni John sa kanila bago sila pumayag na sumama kay Citayon. Doon nakalagay ang sigalot. Nagkaroon ng reserbasyon ng magkabilang panig at wala sa kanila ang nangahas na madaling magtiwala sa kabilang panig. Ito ay karaniwang pag-uugali ng tao. Mr. Walker, salamat sa pag-iisip tungkol sa amin. Wala kaming planong sumali sa Citayon Group, mangyaring maawa at hayaan mo kaming umalis, sabi ni Spencer. Kayong dalawa. Kahit ano. Dahil nakapagdesisyon na kayo, hindi ko na kayo pipilitin. Maaari kang pumunta. Bumantong hininga si John, nakaramdam ng sobrang pagkadismaya. Hindi man niya nabigyan agad sila ng power methods, ilang beses niyang ipinaramdam sa kanila na ituturo niya ang power method sa kanilang dalawa. Medyo sincere na siya. Gayunpaman, hindi personal na nasaksihan ni na Spencer at Stephen ang power methods, at hindi nila mahanap sa kanilang sarili na maniwala sa kanya. Wala siyang magawa tungkol dito. 632. Nagdadalawang isip man siya ay pinilit niyang sumuko. Salamat, Pangulong Walker. Mukha namang gamaan ang loob ng magkapatid. Pagkatapos nilang magpasalamat kay John ay tumalikod na sila at naghanda ng umalis. Hawakan mo. Sa pagkakataong iyon ay biglang sumigaw si Cynthia at napatigil sila. Miss Shear, may kailangan ka pa ba? Lumingon si Spencer para magtanong. Medyo nangangamba siya, nag-aalalang pagsisihan ito ni Cynthia. Ang mga Shears ay napakalakas at maimpluwensya. Kung gusto nilang pilitin silang dalawa na manatili, wala silang paraan para lumaban. Mr. Sharp, mag-isip kayong dalawa. Ang power methods ay hindi kapani-pani walang bihira. Kung mawalan kayong dalawa ng pagkakataon, baka hindi na kayo makakuha ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Malamig na sabi ni Cynthia. Medyo nagalit siya kung paanong ang magkapatid ay tila hindi pinahahalagahan ang kabutihang loob ni John. Kung hindi dahil sa alam niyang gusto silang dalawa ni John, hindi na niya ito naabala. Miss Shear, napag-isipan na nating dalawa ang lahat, bago pa matapos magsalita si Spencer ay muli siyang pinutol ni Cynthia.
Huwag kang magmadaling sumagot. Kung hindi ako nagkakamali, dapat na basic power class lang ang mga pamamaraan mo. Ang mga pamamaraang iyon ay napakakaraniwan. Sa karamihan, maaabot mo lang ang Intermediate Supreme Master o Advanced na Supreme Master. Kahit na maging pinakamataas na Supreme Master ay magiging napakahirap. Gayunpaman, iba ang power methods. Hanggat ikaw ay may sapat na kasanayan, kahit na ang Overlord state ay hindi magiging mahirap, lalo pa ang pagiging isang pinakamataas na Supreme Master. Malamig na sabi ni Cynthia. Ang apat na malalaking pamilya ng Palanan City ay gumamit ng ultimate progressive na mga pamamaraan ng klase, habang karamihan sa iba pang malalaking pamilya ay gumamit ng advanced na progressive na mga pamamaraan ng klase. Ang mga malayang martial artist tulad nina Stephen at Spencer ay walang mga pangunahing pamilya sa likod nila. Karaniwang mayroon lamang silang mga basic advanced na pamamaraan ng klase. Walang paraan upang makakuha sila ng mas mahusay. Walang imek sina Spencer at Stephen. Tama si Cynthia. Ang dalawa sa kanila ay gumagamit lamang ng mga pamamaraan ng klase ng basic progressive. Kahit na ang mga pamamaraan ng klase ng advanced progressive ay nahirapang maabot ang overlord state, pati na ang mga basic progressive na pamamaraan ng klase. Kung walang mga sorpresa, ang kanilang limitasyon ay malamang na ang pinakamataas na Supreme Master. Sa huli, kung mas mahusay ang mga pamamaraan ng isang martial artist, mas mabilis silang makapagsanay, at mas madali nilang maabot ang mas mataas na antas. Sa kabilang banda, ang pinakamasama ang kanilang mga pamamaraan, mas mabagal ang kanilang pagsasanay, at mas limitado ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Kitang-kita kung gaano kahalaga ang mabubuting pamamaraan. Siyempre, ang mga henyo na may nakakatakot na potensyal tulad ni Ruth ay ibang kwento. Alam kong nagdududa kayong dalawa sa sinabi ni John, pero bahala na kayong maniwala sa kanya. Gayunpaman, mayroong isang bagay na dapat tandaan ninyong dalawa. Kung sasali ka sa kanya at makakakuha ka ng power method, malamang na hindi mo kailangan ng ilang taon para makarating sa Overlord state. Halos walang Overlord sa Palanan City. Lahat sila ay kabilang sa pinakamalakas sa mas lumang henerasyon. Siyempre, kung hindi ka payag na sumama sa kanya at mag-iwan ng trite dito, malamang na maipit ka sa buong buhay mo. Dito na ako titigil. Maaari kang pumili kung ano ang gusto mong gawin. Mayabang na sabi ni Cynthia. Sinubukan ni John para sa kanilang dalawa. Hindi niya hahayaang makaalis silang dalawa ng ganoon kadali gaya ng ginawa ni John. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Stephen at Spencer. Tinamaan sila ng sinabi ni Cynthia kung saan sila mahina. 633. Ang dalawang magkapatid ay nakatuon sa martial arts. Kahit na hindi nila inuna ang pera o kapangyarihan, hindi nila ito pinapansin. Gaya nga ng sinabi ni Cynthia. Kung tatanggihan nilang dalawa si John, maaari nilang mapanatili ang kanilang walang pakialam na buhay, ngunit wala silang magagawang malaki sa hinaharap. Sa kabilang banda, kung sasali silang dalawa kay John, malaki ang posibilidad na makakuha sila ng power methods at maging napakalakas na overlord na nagbabago ng kanilang kapalaran. Laging inuuna ng martial world ang lakas. Ang mga overlord ay talagang ang rurok ng Palanan City. Sila ay hindi kapani-paniwalang iginagalang at kilala sa lahat ng dako. Kung silang dalawa ay maaaring maging overlord, sila ay pumailang lang mula sa pagiging dalawang hindi kilalang figure tungo sa pagtayo sa tuktok ng Palanan City. Kung gayon, kayamanan man o kapangyarihan, madali nilang makukuha ang lahat ng ito. Masyadong mapang-akit. Silang dalawa ay hindi santo. Nahirapan silang labanan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kalooban ay nayanig. Bibigyan ko kayong dalawa ng huling pagkakataon. Payag ka bang sumali sa Cynthia Group o hindi? Malamig na sabi ni Cynthia, nagbigay ng huling ultimatum. Kami. Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Spencer. Nagpalitan siya ng tingin kay Stephen, pareho nilang masasabi kung ano ang iniisip ng isa. Payag silang dalawa na sumali sa Cynthia Group. Magsusumikap kami para sa iyo sa hinaharap. Sina Stephen at Spencer ay parehong nagdikit ang kanilang mga ngipin, lumuhod sa isang paabilang pagpapakita ng katapatan. Halata namang napaniwala silang dalawa ni Cynthia, at binalak itong pagsusugal. Kung natalo sila, mawawalan lang sila ng kalayaan.
Kung hindi, maaari silang umakyat sa hinaharap. Magkakaroon sila ng pera, kapangyarihan, at katanyagan. Ito ay nagkakahalaga ng isang shot. Mabuti, ang galing. Kayong dalawa, bumangon na kayo. Masayang tumawa si John, nagmamadaling inalalayan silang dalawa na makatayo. Sumuko na siya, pero nagawa ni Cynthia na kumbansihin silang dalawa. Talagang humanga siya. Cynthia, salamat, hindi nakalimutan ni John na magpasalamat kay Cynthia. Hindi naman kasi kami strangers. Hindi mo kailangang maging magalang. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Cynthia, buong pagmamahal na nakatingin kay John. Isang awkward na ngiti ang pinakawalan ni John, nilalabanan niya ang mapagmahal na mga mata ni Cynthia. Dali-dali niyang nilingon sina Stephen at Spencer. Spencer, sinabi ko na sa iyo kanina. Basta willing kang sumali sa Synth-Ion Group, tuturuan ko kayong dalawa ng power method. Ako ay isang tao ng aking salita. Salamat, Sir John. Tuwang-tuwa silang dalawa. Nagplano lang sila na subukan ang kanilang kapalaran, ngunit tinupad ni John ang kanyang mga salita at nagplanong turuan sila. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng klase ng basic power ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Nangangamba pa rin ang dalawa, hindi sigurado kung plano ni John na turuan sila ng basic power class method o planong gumamit ng random na paraan para linlangin sila. Plano kong turuan ka ng advanced power class method, demon execution. Saglit itong pinag-isipan ni John, at random na pumili ng paraan ng klase ng advanced power mula sa kanyang nalalaman. Ang mga ganap na paraan ay masyadong nakakatakot. Hindi niya ito maituro kina Stephen at Spencer. Kung hindi, mamamatay siya kapag may lumabas na salita. 634. Hindi bababasa, bago siya ay sapat na malakas, hindi niya maituturo ang mga pamamaraang iyon sa sinuman. Kung ikukumpara, mas mainam na magturo ng power methods. Ito ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa naisip ng apat na dakilang pamilya. Kung sakaling malantad siya, hindi siya gaanong banta. Kaya lang walang basic power class method na namana niya. Ang pinakamababa ay nasa advanced level, kaya napilitan siyang turuan silang dalawa ng advanced power class method. Ano? Advanced power class. Gulat na gulat silang dalawa. Medyo lumukso ang kanilang mga puso, at bigla silang nakaramdam ng lamig sa ibabaw nila. Ang mga advanced na pamamaraan ng klase ng power ay higit na mahalaga kaysa sa mga pamamaraan ng klase ng basic power. Kanina, napag-usapan nilang dalawa ang mga bagay-bagay at naramdaman nilang si John ay maaaring magkaroon ng basic power class method, ngunit walang paraan na mayroon siyang mas mataas. Kahit si John mismo ay hindi makagamit ng mga pamamaraan ng klase ng advanced power. Gayunpaman, pinaplano niyang ituro ang isa sa kanilang dalawa. Hindi ba iyon isang halatang panlilinlang? Parang natalo sila sa sugal. Parehong parang umiiyak sina Stephen at Spencer. Gayunpaman, nagkasundo na silang dalawa na sumama kay John. Kahit alam nilang niloloko sila ni John, walang puwang sa pagsisisi ang dalawa. Tingnan mong mabuti, tuturuan kita ngayon ng demon execution, hindi alam ni John kung ano ang iniisip nilang dalawa. Sinimulan niyang bigkasan ang pamamaraan kaagad. Halos nawalan ng interes ang dalawa, ngunit pinilit nilang isaulo ito. Kahit na hindi sila naniniwala na ito ay isang advanced power method, mas malakas pa rin ito kaysa sa kanilang basic progressive class method kung ito ay isang advanced o ultimate progressive class method. Siyempre, kung ang demon execution ay isang basic progressive na pamamaraan ng klase, kung gayon ay natalo sila. Hindi lamang mawawala ang kanilang kalayaan ng walang dahilan, ngunit kailangan din nilang magtrabaho bilang isang alipin sa hinaharap. Sige, dalawa sa inyo ang umiinom ng pure energy pills at magsimulang magsanay ng demon execution. Nakangiting sabi ni John. Uminom ng pure energy pills. Mr. John, nagbibiro ka ba? Nagulat si Stephen at Spencer. Pinlano nilang gamitin ang pure energy pills noong malapit na silang magtagumpay. Kung mas mabuti ang kanilang mga kondisyon, mas mahusay ang kanilang mga pagkakataon. Gayunpaman, sila ay nasa isang hindi kapani-paniwalang masamang kalagayan sa sandaling iyon. Hindi ba masasayang lang kung gagamitin nila ngayon? Hindi ako nagbibiro. Ito ang unang pagkakataon na kayong dalawa ay nagsasanay ng demon execution.
Kung mag-practice kayong dalawa, ito sa pure energy pills, ang mga epekto ay magiging mas mahusay. Sa ibabaw nila, nasa tabi mo ako ngayon. I can help you if you are in any trouble, seryosong sabi ni John. Pero, nag-aalala talaga sina Stephen at Spencer. Hindi nila sinubukan ang demon execution at hindi nila alam kung anong antas ito. Kung naging trash method ang demon execution, nilamon na sana nilang dalawa ang pure energy pills nang walang dahilan. Sila ay magdurusa ng malaking pagkalugi. Ano bang dapat pag-alinlangan? Don't forget, subordinate na kayo ni John. Kailangan mong sundin ang kanyang mga utos ng walang kondisyon. Ito ay mga pangunahing patakaran lamang. Sa mga shears, ang mga utos ng superior ay ganap. 635. Hindi ba kayong dalawa ang nakakaalam ng isang bagay na napakasimple? Malamig na sabi ni Cynthia. Miss Shear, tama ka. Napagtanto namin ang aming mga pagkakamali ngayon. Kinilig ang magkapatid. May mga batas at tuntunin sa lahat ng dako. Kahit na sumali sila sa John, sumali sila sa Cynthia Group sa pangalan. Si John ang kanilang Panginoon, at si Cynthia ay kalahati rin ng kanilang Panginoon. Walang lakas ng loob ang dalawa na kausapin si Cynthia. Dahil first offense mo, patatawarin kita. Gayunpaman, kung may pangalawang pagkakataon, hindi kita ililibre ng madali kahit na walang pakialam si John. Malamig na sabi ni Cynthia. Oo, hindi kami mangangahas. Hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, nagmamadaling sagot ng magkapatid, ngunit lumubog ang kanilang mga puso. Hindi lang sila nakakuha ng power method, kundi napilitan pa silang magsayang ng pure energy pills ng walang dahilan. Halata naman ang mararamdaman nila. Gayunpaman, sila mismo ang pumili ng landas na ito. Kahit gaano sila ayaw, wala silang magagawa. Pagkatapos noon, nalutas nila ang kanilang sarili at uminom ng pure energy pills. Sa ilalim ng mga tagubilin ni John, ang mga kapatid ay umupo sa sahig at nagsimulang magsanay. Nabigo sila sa simula, iniisip na niloko sila ni John. Gayunpaman, nang ang enerhiya sa kanilang katawan ay dahan-dahang umikot sa kanilang katawan, ang kanilang pagkabigo ay agad na nawala. Ang enerhiya na ginawa ng demon execution ay hindi kapani-pani walang dalisay. Inalis nito ang maraming dumi sa kanilang enerhiya. Naging sanhi ito ng kanilang enerhiya na maging mas malinis, at ang bilis ng kanilang pagsasanay ay bumuti ng husto. Sa sandaling iyon, lubos silang nabigla. Kahit na ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman nakakita ng anumang iba pang power methods, nararamdaman nila na ang bilis ng demon execution na sinanay ay hindi bagay sa antas ng progressive class. Hindi ba sila niloko ni John? Ito ba ay isang advanced power method? Nagulat ang magkapatid. Nanlaki ang mga mata nila at nagpalitan ng gulat at pagtataka. Kung mas mahusay ang isang pamamaraan, mas mabilis ang kanilang pagsasanay, at mas dalisay ang kanilang enerhiya. Sa kanilang masaganang karanasan, masasabi nilang ang demon execution ay isang aktwal na advanced power method. Ang pure energy pills ay hindi pa ganap na proseso, kayong dalawa, huwag kayong magambala. Agad na sambat ni John. Oo, nagulat ang magkapatid. Ipinikit nila ang kanilang mga mata at nagsimulang tumuon sa pagproseso ng kanilang enerhiya. Hindi sila nagsayang ng sandali. Na-absorb nilang dalawa ang kapangyarihan ng pure energy pills, at ang kanilang enerhiya ay naging mas dalisay. Pagkatapos noon, ramdam na ramdam ng dalawa ang bottleneck na kinapitin nila sa loob ng mahabang panahon at nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagluwag. Mr. Walker, ako, pakiramdam ko ay gumagawa ako ng isang pambihirang tagumpay. Ako din. Parehong nagulat sina Stephen at Spencer. Kung ganoon ano pang hinihintay niyong dalawa? Bilasan mo at pumunta sa Advanced Supreme Master State. Inasahan na ni John iyon. Hindi man siya dedikadong martial artist, nakita niya noong sumibak si Cynthia kanina na ang mas dalisay na enerhiya ay mas madali itong makalusot. Ang mysterious maiden method na ginamit ni Cynthia ay isang absolute method. Ang enerhiya sa loob niya ay hindi kapani-pani walang dalisay. Higit pa rito, ito ang unang beses niyang gamitin ito, kaya matagumpay siyang nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. 636.
Gumagamit sina Stephen at Spencer ng advanced power methods, kaya hindi magiging kasing dalisay ng enerhiya ni Cynthia ang kanilang enerhiya. Sinadya niyang inumin ang pure energy pills para malampasan ang kakulangang iyon. Ito ay kung paano silang dalawa ay biglang nagpakita ng mga palatandaan ng paglusob. Boom! Si Spencer ay mas malakas kaysa kay Stephen. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at siya ay nakalusot sa isang advanced Supreme Master. Gayunpaman, dahil kakabreak niya lang, hindi pa rin stable ang kapangyarihan niya. Hindi siya nagpapahinga at nagmamadaling nagpatuloy sa paggamit ng Demon Execution na nagpaplanong patatagin ang kanyang kapangyarihan. Iba si Stephen. Siya ay bahagyang mahina, at ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi kasing siksik ng kanyang kapatid. Kahit na sa tulong ng Demon Execution at Pure Energy Pill, medyo malayo pa rin siya sa paglusot. Pagkatapos noon, mabilis siyang naglabas ng sakit. Marami pawis sa kanyang ulo, at basang-basa ang kanyang sando. Para siyang mabibigo. Stephen, buksan mo ang iyong bibig. Malamig na sigaw ni John, naglabas ng isang premium na energy nurturing pill mula sa kanyang mga braso. Inihagis niya iyon sa bibig ni Stephen. Pagkatapos noon, mabilis niyang tinamaan ng ilang pressure point ang dibdib ni Stephen. Ang premium na energy nurturing pills ay mas mahusay kaysa sa first-grade energy nurturing pills. Nilunok ni Stephen ang energy nurturing pill, at agad itong naging enerhiya na dumaloy sa kanya. Pagkatapos noon, sa ilalim ng mga diskarte ni John bilang patnubay, at sa tulong ng energy nurturing pill, sa wakas siya ay naging isang advanced na Supreme Master. Ilang saglit lang ay nagpatuloy silang dalawa sa pag-practice bago sila nagsimulang tumayo. Stephen at Spencer, congratulations sa inyong dalawa sa pagpasok at pagiging advanced Supreme Masters. Ngumiti si John at binati sila. Pumalakpak. Si Spencer at Stephen ay hindi kapani-paniwalang emosyonal. Agad naman silang lumuhod. Mr. Walker, salamat. Hindi lang ikaw ang nagturo sa amin ng advanced power method, pero tinulungan mo pa kaming dalawa na magtagumpay. Tatandaan nating dalawa magpakailanman ang ginawa mo para sa amin. Mula ngayon, basta ikaw ang mag-uutos, handa kaming gawin ang lahat para sa iyo. Parehong hindi mapaniniwalaan ang pasasalamat nina Stephen at Spencer habang paulit-ulit nilang pinasalamatan si John. Isang mataas na antas na pamamaraan at pagbagsak sa kanilang mga antas. Iyon ang kanilang pinakamalaking hiling. Nalaman nilang niloko sila ni John, pero hindi nila inaasahan na ginawa niya ito. Hindi lamang iyon, ang advanced power methods ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Kung sakaling lumabas ang mga salita, maimpluwensyahan nito si John ng hindi kapani-paniwalang negatibo. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni John at itinuro sa kanila ang pamamaraan. Ang pagtitiwala na ipinakita doon ay lubhang nakaantig sa kanila. Kung sumama silang dalawa kay John for the sake of the benefits before that, it changed. Iginagalang nilang dalawa si John ng husto, at handang ibigay kay John ang lahat para gantihan siya. Sobra kayong dalawa. Tayo. Nagmamadaling inabot ni John para tulungan silang makatayo. Gayunpaman, nag-alinlangan silang dalawa, hindi bumangon. Mr. Walker, napakasinsero mo sa aming dalawa kanina, ngunit naghihinala pa rin kami, palagi kaming nag-iisip ng masama tungkol sa iyo. Humihingi kami ng paumanhin. Patawarin mo kami. Ang mga kapatid ay labis na nagsisi. 637. Masyado pang ang na-lecture ni Spencer si Stephen. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano nakakatawa at katangahan ang kanyang mga salita. Muntik na siyang makaligtaan sa gayong kamangha-manghang bagay. Ano? Sa wakas napagtanto ninyong dalawa ang inyong mga pagkakamali. Napamura si Cynthia, hindi pa rin nasisiyahan sa bagay na iyon. Miss Shear, salamat sa payo mo. Kung hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga, sinayang namin ang napakagandang pagkakataon ng walang dahilan. Parehong same time na nagpasalamat sina Stephen at Spencer kay Cynthia. Parang ganun na nga, medyo kumalma si Cynthia. Sige, bumangon na kayong dalawa. Sabi ni John. Yes, Mr. Walker, pag-amin ni na Spencer at Stephen bago tumayo. Spencer, may kailangan akong sabihin sa inyong dalawa. Ang power methods ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Hindi mo hahayaang malantad ito.
Hayaan akong linawin ang mga bagay. Kung ang alinman sa inyo ay maglalakas loob na ilabas ito, hindi ko kayo liliparin. Seryosong sabi ni John. Kahit na ang power methods ay hindi kasing gulat ng absolute methods, magdudulot ito ng maraming paggalaw sa mga pangunahing pamilya ng Palanan City kung may mabalitaan. Sa kanyang mga koneksyon sa Shears, Northern King, at iba't ibang puwersa, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na protektahan ang kanyang sarili, ngunit mahirap maging magbantay laban sa lahat. Kung ang iba't ibang pamilya ay magtutulungan laban sa kanya, siya ay nasa malaking problema. Hindi niya ginustong mangyari iyon. Mr. Walker, huwag kang mag-alala. Tatahimik na tayo tungkol dito. Hindi namin sasabihin kahit kanino. Natural na nauunawaan ng mga kapatid kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Sinigurado nilang saad ni John. Mabuti iyan, mas nakaka-relax si John pagkatapos ng kanilang mga katiyakan. Spencer, subordinate na kayong dalawa ni John. Hindi mo na siya dapat tawaging Mr. Walker. Pakiramdam ko ay dapat magkaroon ka ng ibang termino ng address. Nakasimangot na sabi ni Cynthia. Totoo iyan, kung gayon bakit hindi natin tawagin si Mr. Walker na Lord Walker sa hinaharap, at tawagin kang Mistress Shear. Sabi ni Spencer pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa panahon ng sales drive ng Sintayon Group, sinubukan ng iba't ibang pamilya na ibigay ang kanilang mga anak kay John para makuha ang kanyang kooperasyon. Kahit na pinili lang ni John na magtrabaho kasama ang mga shares, hindi binanggit ang anumang bagay tungkol sa pagtanggap sa kamay ni Cynthia, maraming tao ang nadama na pinili ni John si Cynthia. Napag-usapan na ang bagay na ito sa lahat ng dako, kaya nabalitaan ito ng mga kapatid. Nakita nilang bagay na bagay sina John at Cynthia sa isa't isa, at parang close na close sila. Naramdaman nilang dalawa na sila John at Cynthia ang magkakatuluyan. Kaya naman, naramdaman nilang okay lang na tawagin si Cynthia ng ganoon. Mistress. Nagulat si Cynthia at agad na nakaramdam ng saya. Dahil tinanggihan nilang dalawa ang kabutihang loob ni John kanina, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa kanila. Gayunpaman, ang sinabi nila ay tiyak na gusto ni Cynthia. Ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng pambobola sa mundo. Bigla niyang naramdaman na mas gusto niya silang dalawa. Nakaramdam ng sobrang awkward si John at nagmamadaling sinabi, kakaiba ang titulo ng Panginoon sa panahon ngayon. Sa tingin ko ay dapat na kayong dalawa ay patuloy na tumawag sa aking Mr. Walker, at tawagin siyang Miss Shear. Oo, Mr. Walker. Tumango naman ang dalawa. Wala akong pakialam sa termino ng address na iyon. 638. Nalungkot si Cynthia. Umakto si John na parang hindi narinig at iniba agad ang topic. Spencer, nagmamadali kayong sumali sa Sintayon Group. I'm guessing hindi ka pa handa. Bakit hindi natin gawin ito? Bibigyan kita ng ilang araw. Bumalik ka at maghanda. Maaari kang dumating pagkatapos ng 3 araw. Salamat. Ikaw. Para sa pangunawa, Mr. Walker. Mayroon kaming ilang mga pribadong gawain na dapat hawakan. Kung wala kang anumang iba pang mga tagubilin, aalis kami. Magalang na yumuko ang magkapatid kay John bago nagpaalam at umalis. Sa pagtingin sa kanilang dalawa na umalis, hindi na napigilan ni John ang kaligayahan sa kanyang puso, at napangiti siya. Sa una, bago niya nakilala sina Stephen at Spencer, pakiramdam niya ay magiging kahangahangan na kung makakasama niya ang dalawang pick-innate state martial artists. Gayunpaman, napakaswerte niya. Hindi lang siya nakakuha ng fairy fruit, matagumpay pa siyang naka-recruit ng 2 intermediate supreme masters. Hindi, para mas tumpak, silang dalawa ay advanced na supreme masters. Nasa gitna na sila ng ikalawang henerasyon ng iba't ibang malalaking pamilya. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng pundasyon para sa kanyang mga puwersa. Sa huli, isa lamang siyang intermediate supreme master, ngunit nakuha niya ang 2 advanced na supreme masters. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Siya ay hindi kapani-paniwalang masaya. Siyempre, ganoon din ang naramdaman ng magkapatid. Ang dalawa sa kanila ay maaaring nawala ang kanilang walang pakialam na buhay, ngunit nagawa nilang makakuha ng isang hindi kapani-paniwalang mahalagang advanced power method. Nagawa rin nilang maging advanced supreme masters. Ito ay kamangha-manghang balita. Pareho silang naging emosyonal.
Ipinagdiwang ng magkabilang panig ang bagay na ito. Kasama ang mga Young, pagkabalik ni na Gilbert at Elder Young mula sa sales drive ng St. Ian Group, namutla ang mukha ni Stacy nang maisip niya ang pinili ni John. Nanlumo siya. Masasabi ni Elder Young na iba ang kinikilos ni Stacy, kaya nag-aalala siyang nagtanong, Stacy, anong problema? Nalulungkot ka ba kay John? Ako, hindi. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Wala na siyang pake sa akin. Hindi naman ako ganoon kalungkot. Napakagatlabi si Stacy at sinabing, kasalanan ko lahat. Kung hindi ko pinilit na maghiwalay kayong dalawa noon, hindi magiging ganito. Alam ni Elder Young ang iniisip ni Stacy, kaya napabuntong hininga siya ng may panghihinayang. Sa kamanghamanghang mga kasanayan ni John sa alchemy at ang kanyang nakakagulat na pagganap sa panahon ng pagbebenta, ang mga Young ay magkakaroon ng isang napakahusay sa mga nakababatang henerasyon kung pumayag lang siyang makasama si Stacy kay John. Ang kanyang pag-unlad sa hinaharap ay magiging napakaliwanag. Gayunpaman, naapektuhan si Stacy dahil tumutol siya dito at piniling makipaghiwalay kay John. Ang mas masahol pa ay ang katotohanan na pinalayas nila ni Gilbert si John sa pamilya. Hindi lang niya sinira ang kaligayahan ni Stacy, nagbigay pa siya ng magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Halata naman ang mararamdaman niya. Lolo, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sa tingin ko tama ka, may malapit na koneksyon si John at ang Shears. Ang galing niya sa pagnenegosyo at ang martial arts niya ay magaling din. Kung kasama ko siya, napakadali para sa kanya na sirain tayo gamit ang kapangyarihan ng Shears. 639. Kasama ako ng Youngs. Hindi ko kayang ilagay sa alanganin ang buong pamilya para sa sarili kong personal na relasyon. Seryosong sabi ni Stacy. Madaling mabulag kapag kasali ka. Kahit na sa sandaling iyon, kumapit pa rin siya sa katotohanan na nagpasya lang si John na makipag-date sa kanya dahil mayroon itong masamang intensyon sa mga kabataan. Si Elder Young ay nahuli sa isang mahirap na lugar. Sinabi niya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, Stacy, mula sa kasalukuyang mga pangyayari, napakaliit lamang ng pagkakataon na gusto ni John na saktan ang aming pamilya. Lolo, anong ibig mong sabihin? Natigilan si Stacy. Ang kanyang lolo at ang kanyang ama ang lubos na nakatitiyak na niligawan lang siya ni John para gamitin siya para makuha ang yaman ng pamilya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi ng kanyang lolo na napakaliit ng pagkakataon. Sumalungat ito sa sinabi niya kanina. Naguguluhan na siya dahil dito. Stacy, hayaan mo akong maging tapat. Sa panahon ng sales drive, iminungkahi kong hayaan si John na makipagtipan sa iyo at nag-alok pa ng napakaraming pera para makapagtatag siya ng bagong kumpanya, ngunit tinanggihan niya ito. Kung kayamanan namin ang habol niya, walang paraan na tatanggihan niya iyon. So, I think baka na-misunderstood namin siya. Maaaring hindi niya sinubukang habulin ang aming kayamanan. At least, mababa ang pagkakataon. Medyo nahihirapang paliwanag ni Elder Young. Simula nang napagtanto niya na si John ang alchemist sa likod ng Shears at matapos masaksihan ang lakas ni John, unti-unti niyang napagtanto na mali ang pagkakaintindi niya kay John. Napakabata pa ni John, ngunit nasa antas na siya ng isang Supreme Master. Napakaposible na makapunta siya sa Overlord State sa hinaharap. Ang isang overlord sa Palanan City ay sapat na upang suportahan ang isang hindi kapani-pani walang malaking kapangyarihan. Sa kakilakilabot na potensyal ni John sa martial arts at sa kanyang kamangha-manghang mga kasanayan sa alchemy, ang kayamanan at kapangyarihan ay napakadali para sa kanya na makuha. Kung gusto niya, magagawa niyang simulan ang kanyang puwersa. Dahil iyon ang kaso, bakit kailangan ni John na magsikap ng husto para sakupin ang mga kabataan? Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Higit pa rito, ang 4 na dakilang pamilya ay labis na nagsisikap na kunin si John sa panahon ng pagtitinda, ngunit hindi nagpatinag si John para sa kayamanan o kayamanan. Hindi niya ipinagkanulo ang mga gunting sa buong panahon. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalinis si John. Siya ay napaka-prinsipyo, kaya walang paraan na siya ay isang taong kasing liit ng iniisip nila. Sa bandang huli, sa katalinuhan ni Elder Young, nakita niya ang lahat at nalaman niyang kinuwento niya noon si John. Gayunpaman, sina John at Stacy ay wala pa ring karanasan, kaya hindi nila ito nakita.
Hindi pa rin alam ni John na napatunayan na niya ang kanyang pagiging inosente sa kanyang husay sa panahon ng sales drive. Kahit na sa sandaling iyon, si John ay nagsusumikap pa rin upang subukan at maabot ang taas ng mga kabataan upang mabawi si Stacy. Nakakalungkot na hindi niya alam na pinagkakatiwalaan na siya ni Elder Young. Ano? Nagulat si Stacy. Agad siyang tumayo. Lolo, ibig mo bang sabihin ay mali naming sinisi si John? Nanginginig ang boses ni Stacy, at sobrang emosyonal niya. Opo, sa tingin ko. Sabi ni Elder Young. Boom! Pakiramdam ni Stacy ay tinamaan siya ng kidlat. Nagdilim ang kanyang mga mata habang umiindayog ang kanyang katawan, parang nayanig ang kanyang mundo. Nakipaghiwalay siya kay John dahil sigurado ang lolo at ama niya na ginagamit siya ni John para saktan ang mga Young. 640. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Elder Young na maling akusasyon si John. Walang paraan na matatanggap niya ang isang malupit na katotohanan. Stacy, narinig mo ba yon? Sinabi ko na sa iyo na mali si John, ngunit ayaw mong maniwala. Kaya, handa ka bang maniwala sa akin sa wakas? Tumalon si Luisa at nakangusong sabi. Ang kanyang mga salita ay parang asin sa sugat para kay Stacy. Natambas si Stacy sa lugar. Bakit? Bakit nangyari ito? Agad na nawala ng pag-asa si Stacy, at sa sobrang lungkot niya ay nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang umiyak sa mesa. She suffered the whole time since she broke up with John. Lagi niyang iniisip si John. Inakala niya na si John ay isang makasalanan at maliit na tao, kaya mapait niyang tinanggap ito para sa kapakanan ng pamilya. Gayunpaman, mali ang lahat, at mali niyang sinisi si John. Ang kanyang sandali ng katangahan ay hindi lamang labis na nasaktan ang kanyang sarili, ito ay lubos na nasaktan din si John. Sa pagkakataong iyon, parang sinaksak ang puso niya. Stacy, sorry, kasalanan ko lahat. Hindi namin nakalain ng lolo mo na ganito ang uunlad, nang hihinayang sabi ni Gilbert. Sa totoo lang, pumayag na si Elder Young na magkasama sina Stacy at John sa simula. Siya ang taong minamaliit si John at patuloy na binabaluktot ang katotohanan sa harap ni Elder Young. Higit pa rito, ang sinabi ng kanyang asawa, si Daisy, ay nakapagpabago sa isip ni Elder Young. Sa huli, siya ang may pinakamahalagang pananagutan sa lahat ng ito. Sinira niya ang kaligayahan ng kanyang anak, at pinalayas niya si John, sinira ang magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Sorry. Naghiwalay na kami ni John. Anong silbi ng pagsasabi mo sa akin yan? Humiikbi si Stacy. Stacy, huwag kang masyadong malungkot. Kahit na naghiwalay na kayo ni John, may nararamdaman pa rin kayo sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat. Sa palagay ko ay may pagkakataon pa kayong magkabalikan, pag-aaliw ni Elder Young. Magkabalikan. Biglang nagningning ang mga mata ni Stacy, at tumigil ang pag-iyak niya. Tama iyan. Stacy, tama si Lolo. Normal na ngayon ang paghihiwalay at pagsasama. Mahal ka ni John. Kung hahanapin mo siya para magkabalikan, sa tingin ko papayag siya. Nagmamadaling umaliw si Luisa. Nakuha ni John si Stacy noon, maraming salamat sa tulong niya. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kamahal ni John si Stacy. Isa pa, medyo malapit siya kay John, kaya gusto niyang magkabalikan sila. Ito ay isang bagay na inaprubahan niya. Pero, pinili na niya si Cynthia no sales drive. Paano ako makakabalik sa kanya? Lumamlam ang ekspresyon ni Stacy. Stacy, huwag kang mag-alala. Pinili lang ni John na magtrabaho sa mga shares noon, hindi niya tinanggap ang kamay ni Cynthia sa kasal. Dalawang magkaibang bagay yan, hindi mo pwedeng pagsamasamahin. Mahinahong sabi ni Elder Young. Talaga? Lolo, sinasabi mo bang hindi niya pinili si Cynthia? Bumilis ang tibok ng puso ni Stacy. Bigla siyang nabawi ng pag-asa.